Alhamdulillah, bibigyan ko ng sabihin na katanungan ng ating Sheikh si Sheikh Fahad. Actually, for information, siya newly graduate. So sabihin ng Sharia law. So kumbaga ito ay karangalan na isang Pilipino ay nag-graduate ng mataas na antas ng pag-aaral. Alhamdulillah. So related sa naging katanungan kanina, Sheikh Fahad, sa mga patungkol sa pakikipagrelasyon sa ating o yung pakikitungo sa ating mga kamag-anakan o mahal sa buhay. Halimbawa, pag nangyari na paano mapapayuhan ng isang balik Islam na may anak na sasabihin ng kanyang anak na ama, ako ay hinihingan ng mga kaibigan ko na ng tinatawag na selebrasyon dahil ito ay araw ng aking kaarawan, birthday. So, paano ang maibibigay mong payo sa isang balik Islam na paano niya pakikitunguhan ng kanyang anak na patungkol dito dahil nga sila yung mga Muslim na. Pero yung anak niyo, Muslim na rin siya. Apo. So, gusto niya mag-birthday or parang... Apo. Muslim yung anak. Muslim na rin yung anak. Apo. So, Bismillahirrahmanirrahim. So, totoo lang mga kapatid, nakatapos ko lang mag-exam, no? Parang ngayon, para examination pa rin to. So, totoo lang, pinagbawisan ako eh. Nakatapos ko lang sumalang. Okay na po. Sumalang sa Opo. So, kung titingnan natin ang tanong ni Ustad, halos related din sa tanong doon sa sinabi ni Ustad Louie. Kung pangkalahatan na kasagutan, yung mismong hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kahit anong klaseng pagsunod o pagsuway, kung ito ay ang nababangga niya yung kagustuhan ng Allah, yung Islam at saka yung Quran at saka ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay hindi talaga maari, no? Kahit anong klaseng kagustuhan ng pamilya natin. So dito papasok yung mga kakayahan natin bilang magulang na pigilan yung mga ganitong klase ng ano tawag dyan, Ustad? Yung kagustuhan ng mga pamilya natin. So meron tayong kapangyarihan doon. So katulad ng hadith na sinabi ni Ustad, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. So lahat tayo ay tagapagpastol. Meron tayong kakayahan. So yung anak natin, kaya natin siyang pigilan kasi tayo mismo yung kawam, yung may kakayahan na humawak sa ating pamilya o pagtuwid sa kanila. So kahit gaano pa natin sila kamahal, yung anak natin, kung ito ay pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit magulang pa natin sila, kung ito ay pagsuway, pag-share kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin pwede silang payagan sa kahit anong gusto nila. Maliban na lang kung ito ay patungkol sa mga kabutihan, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun lang, Ustad, no? Baka meron pang... may papalo pa ako. So, kumbaga doon, ang nag-uusap ay ama at ang anak. Ngayon, siyempre, dahil pamilya sila, maring ang nanay ay papasok din sa sitwasyon, sasabihin, bilang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya namin gagawin itong tinatawag na celebration. So, ano yung pwede natin ipayo na sasabihin natin na bilang pasasalamat kay Allah? Yung birthday ngayon. Patungkol sa birthday. So, merong tandaan po natin mga kapatid, sa batas ng Sharia, merong pong tinatawag na kaida, al-wasilatu la tubarriru al-ghaya, wal-ghayatu la tubarriru al-wasila. So, kahit ano yung intensyon natin na kabutihan, Ustad, no? Kung ito ay dadaan sa, ano ba tawag, Ustad? Al-wasilatu la tubarriru al-ghaya, wal-ghayatu la tubarriru al-wasila. Kahit ano yung intensyon natin na kabutihan, kung ito ay dadaan sa haram, kumbaga ito yung dadaanan niya, hindi pa rin maaari yun. Kahit sabihin natin ito ay pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, lahat ng gawain natin, dapat naayon pa rin ito sa batas ng Islam. So, wala tayong tawag dito, kahit anong intensyon natin, mabuti man, o mabuti yung intensyon natin, pero ito ay labag sa Islam, hindi ito kinikilala ng Sharia. So pwede ba nating sabihin na
total gusto mong bilang pagpapayo. Kasi parang ang dating kasi sa ganun, parang kung tutusin napaka-importante. Follow up question related do sa tinatawag na okasyon na yon. Ano yung pwedeng nating pamalit na hindi ba sasaktan ng ating pinapaliwanagan na total gusto niyo magpasalamat kaya dahil hindi ka pwede mag-celebrate, anong alternatibo dito? Huwag na mag-birthday. Masakit nga sa kanila. Okay, ganito yan. Bismillah wa salatu wa salam wa rasulillah. Termino ng tinatawag na pasasalamat kasi according sa perspektibo ng Sharia o ng Islam, ang gawain pasasalamat ay itinuturing na ito ay pagsamba sa Allah. Okay? Ito ay isang ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Wa may yashkur fa inna ma yashkuru aya pamain yashkur wa inna ma yashkuru an nafsi, di ba? O, di ba? Nasa aya yan. Ibig sabihin, sino man ang nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na ang ano nito, ang tinatawag na ang bato nito ay walang iba kundi para sa kanyang sarili. You know? So, ibig sabihin, ang punto dito, ang pasasalamat sa Allah isang uri na tinatawag na pagsamba. You know? Now, sa prinsipyo ng Sharia, tandaan natin na anumang ibada na ito ay hindi sumasang-ayon sa katibayan, pag sinabi natin katibayan, Quran sa Hadith, ito ay tinatawag na sabihin natin hindi pwede. You know? Ito ay tinatawag na batila. Ito ay invalid. Ito ay rejected. You know? Kasi sa atin, lahat ng ating gawain, higit lalo sa ngalan ng pagsamba, mayroon tayong pamantayan. Kailangan sumasang-ayon sa Quran at sumasang-ayon sa sunnah ng Propeta na salam. Now, since sa sinasabi ang justification ng iba na bilang pasasalamat, una-unang tanong natin sa kanila, paano mo, sabi natin, anong naging batayan mo sa iyong pasasalamat na yun sa pamagitan ng birthday na ito ay kinalugdan ng iyong Panginoon? Diba? Ito ba'y utos niya? Na magpasalamat ka sa kanya? Ay kailangan mag-celebrate ka ng kanyang birthday, ng iyong birthday, ng iyong kapanganakan? Diba? Ito ba'y gawain ng mga propeta? Kasi mga propeta yung ating tinatawag na sukdulan ng sabihin natin ng bilang huwaran sa ating mga gawain. Higit lalo sa pagkilala. Higit lalo sa pagsamba, pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Gawain pagsamba. So ito ba'y gawain ng mga propeta? Hindi. Ito ba ay utos ng mga propeta? Pati sa kanyang mga nasasakupan? Hindi. Diba kasi sino mang nagsabi na ito ay utos ng propeta? Idin, kul hatu burhanukum in kuntum sadiqin. Sabihin sa kanila na give your evidence and proof kung kayo nasasabi ng katotohanan. Di ba? Okay, yun. You know? Apo. So, ibig sabihin dito mga kapatid, walang basihan sa bagay na yan. Bagkos ito ay copy-paste lang ng mga sabihin natin ng mga especially ng mga pagano. Alam na lang nila kung saan nanggaling yung tinatawag na which is birthday celebration. You know? So, yun. Ibig sabihin sa Islam, mayroong pamantayan sa bagay na yan. Na kung may ipaliwanag natin sa kanila, na kung gusto mong pasasalamat, kung gusto mong pasalamatan ng Diyos at binigyan ka ng iba yung tinatawag na edad, di ba? Binagdagan pang yung tinatawag na buhay, then magpasalamat ka na ayon sa kanyang kautusan. You know? Ayon sa kanyang tinatawag na since na Muslim naman yung pamilya mo, magpasalamat ka, alhamdulillah. Isa yan sa mga siga o formula ng pasasalamat. Pag sabi ng alhamdulillah, di ba? Ha? O, ha? Sabihin ng tinatawag na pagpapakain, kabilang yun sa pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang pasasalamat sa Allah, maraming components, maraming tinatawag na elements. Sa pamamagitan ng dila, sa pamamagitan ng puso, at sa pamamagitan ng gawain ng mga limbs. Ibig sabihin na tinatawag ng mga bias. At yan ay walang iba kundi tinatawag na action. At yun tinatawag na pagsunod sa kanyang mga kautusan. Diba? Pagsunod sa kanyang tinatawag na mga kautusan. Lafdhiya, wa qawliya, o tinatawag na sabihin natin ay ikrariya. Ibig sabihin na yung tinatawag na sa puso. Lafdhiya, ibig sabihin sa pamamagitan ng alhamdulillah, di ba? As yung tinatawag na amaliya, na kung saan zahiri, na kung saan yun yung tinatawag ng mga gawain panglabas natin mga kapatid. Di ba? Yun yung pasasalamat. Yun yung dapat mong ipaliwanag sa tinatawag na anak mo. Paunaw mo sa kanya ng mabuti. Halimbawa, walang duda, yung yun ay pasasalamat sa Allah. Ayun, yun ang alternative. Yung pagdidikir ay pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Pag-alaala sa Allah, pasasalamat sa Allah. Di ba? Wala ko. Bagkos maraming pintuan. At tinatawag na pagpapakain ng lumi. Pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Di ba? Subhanallah, at saka pagpapainom. Di ba? Lahat ng ito, lahat ng kullu ma'rufin, lahat ng bagay na tinatawag na kabutihan, ito ay pasasalamat
sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sino nagpasalamat sa Allah, ay tunay na dagdagdagan niya para sa kanya Dagdagan pa. tinatawag na biyaya na ipinagkakalog sa kanya mga kapatid. You know? Ay makikita natin yung mga mahiling magpakain. Subhanallah, makikita mo na hindi nyo lang alam yung mga biyayang dumarating sa kanya. Subhanallah, na kung saan-saan nanggagaling. Diba? Ha? Kaya may yung mga mahiling magpagatsa dyan. Ituloy-tuloy nyo na. Alhamdulillah, jazakallah khair, Sheikh. I think matatanggap nila pagka ganun ng explanation.